At dito sa tutorial nito, pag-uusapan natin ang tungkol sa Google Classroom, kung paano mag-create at mag-join sa isang classes. So, bago yon, pag-usapan natin, ano ba si Google Classroom? Si Google Classroom ay isang free web service mula kay Google na kung saan ang layunin nito ay mapasimplify ang pagbibigayan ng files o yung pag-sharing ng files ng teacher at saka ng students. So, si Google Classroom ay napakagandang gamitin, lalong-lalo na kung ipapartner natin dito yung mga ibang Google applications like Google Sheets, Google Docs, Google Slides, Google Calendar. At the same time, si Google Meet ay naka-integrate na kay Google Classroom. So, paano ba ito ginagamit? So, meron tayong dalawang paraan para magamit natin ng mabuti si Google Classroom. So, kung meron kang laptop or desktop o meron kang personal computers, tablets, pwede ninyo itong gamitin. So, yon. So, kung wala ka naman nun, pwede mo naman itong gamitin gamit ang inyong smartphone. So, ang kailangan mo lang gawin, i-download lang ito kung ikaw ay mayroong iOS o kung ikaw naman ay mayroong Android phones, i-download mo lang siya, yung application ng Google Classroom sa iyong smartphones. And then, kung ano yung nagagawa nun sa laptop, yun din yung kayang gawin nung nasa smartphone. Kaya napakaganda niyang gamitin. So, pag-usapan natin ngayon paano ba mag-create ng classes sa Classroom. So, unang-una natin gawin, kailangan natin i-sign in natin ang ating account. So, once na naka-sign in ka na, ang gagawin natin ngayon, click natin si Google Apps. So, click natin dito yung 9 buttons natin dito. And then, hahanapin natin si Google Classroom. So, as you can see, di natin makita si Google Classroom. Kasi si Google Classroom, nasa bandang baba. So, ang gagawin natin, pwede natin gawin, click natin yung Classroom and then hold natin yung button. Then, pwede nating i-move siya o ilipat natin siya ng pwesto. So, pwede natin itong ilagay sa gusto natin na pwesto. So, yung mga madalas natin gamitin, pwede nating ilagay sa taas na bahagi, and then yung mga hindi naman natin masyadong ginagamit, pwede natin ilagay sa baba. So, once na na-set na natin yan, click natin si Classroom. So, magre-redirect yung page sa screen ng Classroom. So, makikita natin dun yung page ng Classroom. At sasabihin sa'yo dito na wala ka pang klase o you don't have existing classes. So, ang gagawin natin, so tayo magiging teacher, pwede natin yon na mag-create or mag-join. So, bago natin yung pindutin, click natin, magbigay natin pansin dito sa may taas. So, kanina, kinik natin si Google Classroom para makapunta sa Classroom. So, yung another way para mapunta kay Classroom ay pwede natin i-type sa address bar yung classroom.google.com. So, pag nilagay natin dito, classroom.google.com, pupunta siya doon sa Classroom ng kung sino man yung account na naka-save doon. So, ayun po. So, okay po ba? So, yun. So, pwede natin gawin yun. So, ngayon, doon na tayo sa pinaka-primary goal natin. Paano mag-create ng classroom. So, click natin. Kung nakikita natin si positive sign dito o yung plus sign, pag tinapat natin yung mouse, nakalagay doon yung cursor, create or join a class. So, ang gagawin natin, click lang natin yon and then lalabas doon, join class and create class. So, si join class, ginagamit natin to kapag meron kang code na ibinigay na sa iyo yung teacher. So, i-send lang natin yon. So, mostly, si join class, ginagamit natin ito sa mga students natin para makapag-join sa class na ginawa natin. So, for the meantime, dahil wala pa naman tayong klase, so, mag-create tayo ng class. So, click natin si create class. And then, lalabas dito yung lalagyan natin ng information. So, yung class name, yung section, subject, and room. So, pwede natin maglagay ng class name kung ano man ang gusto mo. So, halimbawa, grade 6. And then, the section is Emilio Jacinto. And then, yung subject and room, pwede mo naman yan i-leave muna ng blanco kasi pwede naman natin siyang ma-edit mamaya. So, we will just click create. So, once na na-create natin yung classroom na gusto natin, na desire natin, so, mag-o-open siya ngayon dito. So, ito na mismo yung magiging classroom natin. So, again, click natin to, lalabas tayo, click natin si classes sa labas.
So ito. So yung kanina na walang klase, ito yung lumabas ngayon. Nakalagay, meron tayong classroom. So sa classroom, yung section grade 6 Emilio Jacinto. So halimbawa, subject teacher tayo. Marami tayong klase na tinuturuan. Hindi naman tayo kamukha ng mga nasa primary grade na self-contained. So halimbawa, may iba pang subject kang halimbawa nilalagay. So and again, gawa ka uli ng class. So again, class, yung plus sign, create class. So halimbawa, lagay mo naman dito grade 6 Marcelo H. Del Pilar. So halimbawa, Marcelo H. Del Pilar. Again, si subject and then si room, pwede mong i-leave blank muna and then afterwards mo na lang siya i-edit. So click natin si create. Ganun lang po kasimple. So kung paano mag-create ng classes. So meron ka ng klase ngayon. So labas natin lang konti. So meron na tayo dalawang klase. So ngayon halimbawa, may klase ka na. So ano na ba ang kulang ngayon? So ang kulang ngayon ay yung lalagay mo ngayon ng estudyante o ng learner na magiging estudyante mo. So, paano naman? So, may dalawang paraan paano tayo magdadagdag ng estudyante. So, ituturo ko sa inyo yung dalawang paraan na yon. So, una, click natin yung klase. Halimbawa, Marcelo H. Del Pilar. I-click natin siya. So, pagka-click natin kay Marcelo H. Del Pilar, dito, makikita natin na first na ituturo ko sa inyo is yung class code. So, as you can notice, meron kayong class code na nandito makikita. So, pag kinlik ko yung display, yan, lalabas sa screen yung class code na combination ng letters and numbers. Ito yung tinatawag natin na class code. Itong class code na ito ang ibibigay natin sa mga bata. So, kung kayo ay naka-project ang screen nyo sa Google Meet, for example, meron kayong Google Meet na nag-uusap-usap na kayo, sasabihin mo yung mga estudyante mo na mag-join sa inyong classroom, pwede mo itong i-appear sa screen niya by clicking yung presenter natin sa Google Meet. Or you can also click full screen na kung saan makikita nila. And then you will instruct your students na i-click nila o ilagay nila yung code na ito doon sa join class. So paano yon? So example, copy. So, paano yun sa student view? So, halimbawa, ito yung student view natin. Halimbawa, ito yung account ng student natin. So, gagawin niya, syempre, pupunta siya kay Classroom. So, click na si Google Apps. Hanapin niya si Classroom. Wala. So, andito sa baba, click. Itaas lang niya yung bata. Pwede niya itaas yun. Ilipat niya ng pwesto sa bandang itaas. And then, click niya yung Classroom. Same procedure kanina. Wala siyang klase. So, ang gagawin, click niya. Create. So, hindi siya mag-create ng class ngayon. Ang i-click niya ngayon, join class. So, yan. So, nag-join class na siya. So, ano yung hihingan siya ng class code? So, yung class code na ito, yung ipinakita sa kanya o yung sinend sa kanya ng teacher, yun yung ilalagay niya rito. So, dahil kanina kinapi ko yun, ipipaste ko lang to dito. And then, I will click join. So, after maklik natin ng join, ayan. So, naka-join na. So, ayan na siya. Ito yung screen ng bata. So, kapag tinignan ngayon ng teacher, sa teacher's view, back natin, sa people, meron na siyang isang estudyante na naka-enroll sa kanya o nakapasok sa kanya. So, ano naman yung pangalawang paraan paano magkaroon ka ng estudyante o paano mo mapapasok yung isang estudyante? So, yung isang paraan, kung nakita nyo sa tab ng people, meron tayo ditong students and nakalagay invite students. So, ang gagawin lang natin, we will just click invite students and then we will type here dito yung email nung bata natin. So, kung may list na tayo ng email ng mga bata para maka-enroll na sila, nung nag-enroll sila, itatype lang natin dito. So, itatype natin dito halimbawa Heaven So, ayan, halimbawa, then click ko. And then, I will just press or just click invite. So, makikita natin ngayon, wala pang kulay yung
pangalan ng bata o yung email ng bata kasi nakalagay invited pa lang. So, ang gagawin natin ngayon dito, o gagawin ng bata, i-open niya ngayon ng kanyang Google Google account. So, and then yung kanyang email, and then yung class invitation na ipinadala sa kanya, i-open niya yung email na yon, and then i-join niya. So, mag-join siya. So, i-click lang niya yung join. So, join lang. So, yon. So, nakakonect na ngayon yung bata. So, ibig sabihin, nakapasok na yung bata. So, ito yung masa view natin. So, students view ng bata. So, nandiyan niya. Yung makikita niya yung classmates niya. Makikita niya yung teachers niya. So, ganun din sa, so, balik tayo sa view ng teacher. So, yan. So, meron na siyang dalawang students. So, ulit-ulitin lang natin yon ng pag-a-add. So, i-add natin yung gusto natin na students. At the same time, kung gusto mo naman mag-add ng teachers, pwede kayong maglagay dito. So, kung nakita sa bandang itaas, invite teachers. So, same procedure din. Type nyo yung email ng teachers na gusto nyo. So, pwede nyo siyang i-add o pwede nyo siyang padala ng invites para kung sakaling meron kayong collaboration na gagawin about sa certain subjects na yon, pwede nyo siyang i-add doon. So, hanggang sa makompleto nyo, ulit-ulitin nyo lang yung process. It is either padala nyo ng invite si bata through email o pwede nyo naman siyang padala ng code na kung saan saka magjo-join class yung bata. So, yun lamang yung nandito sa atin. So, kung sakali naman dito, naka-enroll, nandyan na yung bata, nakalagay na lahat siya, pwede mo siyang i-message. So, halimbawa, may gusto kong sabihin sa bata personally, pwede mo siyang padala ng email. So, email mo lang siya yung bata. So, click mo lang sa may 3 dot button na yon sa gilid, and then, yon, pwede mo siyang ilagay. So, let's say meron kang mali na student na na-enroll, hindi naman yung estudyante mo, o kaya naman may nag-join sa klase mo na wala kang permission halimbawa. So, pwede mong gawin, click mo lang yun nandito, o kaya naman click mo yung certain na bata, halimbawa si Marco, click ko. So, may action sa taas. So, click mo sa taas, actions, pwede mong siyang email, pwede mong siyang remove, and then pwede mo siyang i-mute. Pwede mo siyang i-mute. So, ito yung mga actions na pwede natin. So, kung gusto mo magtanggal, remove lang. Padala mo ng email. Kung gusto mong i-mute, i-mute mo. So, yun po yung mga actions natin. So, dito, tingnan din natin yung settings. So, settings. Click natin yung settings doon. So, ito yung sinasabi ko kanina na pwede nating i-edit. So, class description. So, you will type here the info about your class. At the same time, room number. So, regarding sa room number, wala naman tayong room number, kaya pwede natin ito i-leave ng blank. So, sa subject, pwede mo ilagay dito subject na kung anong subject yung turo mo o yung hawak mo sa kanya. So, kapag ikaw nag-scroll down, makikita natin dito si class code. So, ito yung class code natin kanina. So, pwede natin itong i-reset. Kung ayaw mo ng class code na to at gusto mong magpalit ng class code, click lang natin si reset. Pag click natin si reset ngayon, magpapalit ng class code. Ayan. So, halimbawa naman, na kumpleto mo na yung mga bata mo na na-enroll sa'yo. Nakapasok na sila lahat. So, para maiwasan natin yung pag-join ng mga ibang mga tao doon sa iyong klase. Like yung halimbawa, baka mamaya may magulang na pumasok sa'yo doon. So, gagawin natin, pwede natin ito disable. I-disable na si class code. Kasi kung halimbawa ipinamigay ni bata yung class code, so pwede silang kahit sinong pumasok. Pero kung naka-disable na si class code, hindi nagagana si class code. So, pwede natin i-disable na yon. Sa stream naman, pwede natin itong i-click na papipiliin tayo. So, sabi dito, student can post and comment. So, ito yung pwedeng literal naman dito na ang mga bata pwedeng mag-post at the same time magko-comment. So, para maiwasan natin yung mapuno o matadtad ng kung ano-anong post o yung sabi natin walang mga sense na post yung nandun, pwede natin ilagay doon na students can only comment. And then, sabihin na lang natin sa mga bata natin na kapag meron ka itinanong sa kanila o meron kang sinasabi, saka lang sila magko-comment. So, yun. So, para meron pa rin kayong communication. So, dito naman, kung ayaw mo naman na
na magpo-post sila o kaya magko-comment sila at ikaw lang teacher ang gusto mo, pwede mo rin yun. Nasa option mo din yun. So kaya lang, siyempre mas maganda, nakakasagot yung bata para alam natin kung naiintindihan ba nila o baka may tanong sila sa instruction na binigay mo, at least meron silang mapagtanungan, makakapag-comment sila. So yun. So dito, makikita rin naman natin dito yung generate meet link. So kung halimbawang gusto mo makapag-meet sa kanila, so si Google Classroom ay sinusuportahan na ngayon si Meet. So gagawin natin, click lang natin generate link, Meet link. So magkakaroon na ngayon tayo ng class code, no? Yung class code para sa Meet natin. At ito 'yon. So yun. So ito ngayon yung ibibigay natin sa mga bata natin para kapag magbi-meeting kayo, ito na yung code na 'yon. Ayun sa class settings, and then click natin si save. So wag niyo kakalimutan na hindi pindutin si save, kasi pag hindi niyo pinindot si save, hindi masasave yung settings. Okay, so balik tayo ngayon dito sa stream. Ito kanina yung may class code. So ito, pwede natin tong i-customize. So pwede natin palitan yung theme na gusto natin. So pagka gusto niyo ilagay dito yung ito halimbawa, and then select theme, mababago yon. So yan. So at the same time, upload photo. So kung may picture ka na ng klase mo, class picture kayo, o kung sino naman, si Marcel S. Del Pilar, may picture ka, ilagay mo dito. So upload mo, and then click mo lang yung picture and then upload. So ganun lang yung kasimple. So sana meron kayong natutunan kung paano yung simpleng pag-create at pag-join sa class sa Google Classroom. So yun. So sana may natutunan kayo. So maraming salamat.